check lang tayo. Ako, nakalive na tayo. Sige lang, sige lang. Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Dagdag na ipon sa Pag-ibig Regular Savings, dagdag na ipon para sa mga miyembro ating pag-uusapan. Hinihimok ng United Kingdom ang mga Pinay na subukan ng scholarship para sa mga kababaihang ASEAN sa STEM. Pinarangalan ng mga Pinoy na nakapag-aral sa Australia para sa mga tagumpay na kontribusyon. At ngayon, sa kasaysayan ng Pilipino, bukas, March 8, 1902, ay pinanganak si Gregorio Sara sa Lipa City, Batangas. Sino siya at ano-anong imbensyon ang meron siya? Ating alamin sa Alam Mo Ba To? Ito at marami pang iba ang aabangan ngayon sa ating episode sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Alright, so magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi at kung anumang time zone at lugar kayo napapabilang ay tsak na may mga ngumusta sa inyo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin David, at tayo po ay nagbabalik po sa ating episode dito po sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At ito ang ating first episode para sa buwan ng Marso. Yan, kaway-kaway na po sa mga kababayan natin, mga kukumustahan na nasa iba't ibang panig ng mundo. At syempre po, ay kayo po ay nakatutok sa programa natin na tsak po maghahatid sa inyo ng pag-ibig. Live na live po tayo ngayon sa Kakampi Online. Kayo man po ay sumusubaybay sa pamamagitan po ng ating official FB page, sa ating YouTube channel, at sa anumang pong media na meron pong available dito sa Kakampi Online ay magandang hapon, umaga at anumang time zone yan ay binabati po namin kayo sa sandaling ito. At ngayon, hindi na natin patatagalin pa, ay magre-recap po tayo sa ating episode, sa ating last topic nung nakaraan po, which is yung ating housing loan, okay? So, marahil yung iba sa inyo ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay or meron na tayong bahay pero gusto pa ng additional house, sa ibang lugar or nag-iisip lang na magandang pwedeng maging passive income. Pasok na pasok dyan ang ating benepisyo as active member sa Pag-ibig Housing Loan. So, di na natin patatagalin pa. Pakikita na natin sa ating screen. So, ano nga po ba itong housing loan? So, as discussed on our previous episode, ito po ay isa sa mga programa at benepisyo ng Pag-ibig wherein kung ikaw ay may at least 24 months na hulog, ay pwede kayong mag-avail po nito. So, ikaw man po ay kukuha ng bahay sa isang individual na nagbebenta ng property, sa isang developer, or pwede kayong tumingin doon sa aming official website. Meron tayong tinatawag doon na properties under negotiable sale o yung mga nasa acquired assets ay pwede natin gamitin itong Pag-ibig po. Okay? So, ito po yun. Tingnan po natin. Ano nga po ba itong housing loan? So, una po ay maximum of 6 million yung pwede nating ma-loan po dito. Kaya nga po dito, allowed yung tinatawag po natin na multiple housing loan. Pag sinabi natin multiple, halimbawa si Juan de la Cruz, may nakita na worth 3 million na property sa may Cavite and may another worth 2 million property sa may Bulacan. Gusto niya sabay i-apply sa Pag-ibig? Ang sagot, pwede po yun. Kagaya na nabanggit dito, basta hindi lalagpas ng 6 na milyon yung total ng properties na i-apply niya sa housing loan, okay po yan. At syempre, ang longest payment term natin, mas mahabang panahon ng pagbabayad, nangangahulugan na mas mababang pwedeng bayaran kada buwan. At ito ay no prepay penalties. So kung may kakayanan ka na para bayaran ng buo yung inyong natitirang balanse, asahan po ninyo na walang prepay penalties. Kaya mas nakakatipid at mas nakakamura tayo pag sa Pag-ibig housing loan. So ano-ano pwede natin gawin? So ito na ipapakita natin on our next picture. So kung bibili kayo ng bakanting lote, as long as hindi lalagpas yan ng 1,000 square meters, ganun din kung bibili ng fully developed house and lot, townhouse or condominium unit, even inclusive of parking slot. So itong mga to po, as long as meron pong
Sa housing loan natin, as long as may malinis na titulo yung property, ito po ay buhay po yung may-ari, given na buhay yung may-ari at residential, pwede po yan. Ngayon, if ever na may bahay na po kayo or lote, ang layunin nyo na magpapagawa, magpapatayo, o di kayo magpaparenovate, kahit isabay nyo na installation ng solar panel, pwede yan i-finance to Pag-ibig Housing Loan kung layunin nyo yung magpapakonstruct or magpapa-improve. Ang kailangan lang po natin ay yung titulo ng property niyang balak nyo ipatayo, ipagawa, or ipa-improve. It's either nakapangalan na po mismo sa inyo yan o sa pangalan ng buhay na kamag-anak po ninyo. Okay? Ngayon, marami pong gumagawa nito. Yung ating ikalima, yung refinance ng existing housing loan. When we say refinance, ito ay unang nilagay muna halimbawa sa bangko at itong bangko nakabang financing yung property. Pwede nyo ilipat sa Pag-ibig. Let's say nakumpara nyo, mukhang mas makakamura, no? Mas makatitipid ko ililipat sa Pag-ibig Housing Loan. Maaari po yun sa kondisyon na una pumapayag dapat yung bangko. Ibig sabihin po nung pumapayag po, yung sole mortgage ng property, soling ililipat na lahat yun sa Pag-ibig Fund. And then, doon sa natura pong nating financing institution na nag-loan po tayo ng housing, dapat may at least 1 year na ho tayo na naguhulog sa kanila given na meron tayong malinis na records or walang arrears kahit isang buwan. So with that, maaari natin siya ilipat sa Pag-ibig Housing Loan. Sino-sino ang pwedeng mag-apply? Ito na po yung papakita natin on our next slide or next picture. So first, kailangan may at least 2 years na hulog sa Pag-ibig or 24 months. Kahit hindi tuloy-tuloy yan, ang importante may latest na hulog mismo ng buwan na to. O, yung mga kababayan natin dyan, halimbawa may land-based OFW, sir, paano to? Halimbawa 3 buwan pa lang hulog ko sa Pag-ibig. Kailangan ko nang bilhin yung property sa Pag-ibig kasi ipapasok yung property. Pwede po ba ako na makapag-loan kagad? Babayaran ko na lang yung ilang buwan? Ang sagot, pwede po yun. So kapag ganyan po na ang hinahabol natin yung eligibility para tayo po yung makapag-housing loan kabayan, ang gagawin po natin sa mga Pag-ibig nearest branch ninyo, ang sasabihin ninyo po dyan ay lump sum payment for housing loan. Ano yung lump sum payment for housing loan? Ganito po yan. Halimbawa, 3 buwan pa lang nahulog mo sa Pag-ibig, kulang ka pa ng 21 months. So sasabihin nyo, yung ibabayaran nyo ngayon is para sa housing loan para po maging eligible. So lump sum payment po yun. So ang babayaran nyo na lang is 21 times 400 months. Pero kung wala ka pa totally, no, nahulog sa Pag-ibig, di lang sa muna ng 2 years, 24 times 400 pesos. Kasi ang regular hulog na natin ngayong kada buwan is 400. Kung seaman ka, pag nakasakay po kayo, ang nangyayari dyan, 200 pesos ang share ninyo at 200 pesos sa employer mo or yung manning agency. Pero sa inyo po mga land-based OFWs, bilang ito'y sariling hulugo ninyo, lumalabas 400 pesos po ang talagang huhulugan po natin. Maliwanag po yan, ha? So, i-update lang yung present month. Hindi naman kami nagpapa-backpay sa Pag-ibig. Kung March na ho tayo ngayon, hulugan nyo lang from this present month of March 2024 onwards. With regards to the age, ito ho, nakikita na po natin, dapat po hindi lalagpas ng 65 years old upon the date of loan application at hindi lalagpas naman ng 70 years old upon the date of loan maturity. Okay? May legal na kapasidad para mag-acquire at mag-encumber ng real properties in the Philippines. So, naka-involve dyan yung tinatawag natin na citizenship. Kailangan Filipino citizen po yan. At no Pag-ibig Housing Loan that was foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered. Dapat wala kang ganitong record sa Pag-ibig. And lastly, kung may loan ka man sa short-term loan, walang problema kahit mag-housing loan kayo. Ganun din po. Kung may housing loan ka, gusto mo mag-short-term loan, okay lang. Basta parehas po dapat na walang arrears. No? Updated nyo na hulugan. Kumbaga, bakit ka maglo-loan ng isa pa kung doon sa isa nga lang, di mo pa ma-update? Kaya dapat po maayos yung records natin. Okay? So, yan po yung mga eligibility requirements. Next natin papakita, gaano ba kalaki yung loan natin sa housing loan? So, kagaya binanggit natin, 6 million. Pero, paano po ito na-approvean or ano yung ma-approvean na amount? So, binabata yan dito sa nakikita po natin. So, una sa desired loanable amount, sa actual need. Pag sinabi natin actual need, kung purchase of lot or residential house and lot, yung selling price. Kapag naman po refinancing, outstanding loan balance po natin. And then, yung house construction and home improvement naman, kung ang pagbabasehan niya yung total construction cost po. Okay?
At the same time, ay nandito rin yung ating pong capacity to pay. Pag sinabi natin capacity to pay, ito po yung 35% of gross monthly income po natin. Okay? And then loan to appraisal value ratio naman, ito yung up to the economic housing limit na 95% and over the economic housing limit of to 6 million na 90% po. Syempre, ang i-approvean dito, yung the lowest value from the list provided shall be your loan amount. Halimbawa, ang desired loanable amount mo, 2.5 million pesos. And then, ang actual need nyo po ay pumapatak lang ng 2.3 million. Capacity to pay nyo, 2.5 or 3 million ang pwede. Yung loans to value ratio din po natin, ganun din po, 2.5. So, dahil ang pinakamalit po, yung 2.3, batay po dun sa selling price, ang i-approve po is yung 2.3 million po. Okay, next po natin. So, sample ano na po natin, no? So, ano yung interest rate po natin? So, ang interest rate natin ay nasa 5.7%. Actually, ngayon po ay 9.7% na po yung pinakamataas po. At meron yung repricing period. Yung repricing period, let's say 30 years, yung na-approve na loanable amount po, not loanable amount, yung loan period po natin, no? Loan payment term. So, kapag yan po ay na-approve, let's say 30 years, so every 3 years, ay meron po tayong tinatawag na repricing. Kung 3 years ang pinili mo, kung 5 years naman, every 5 years yung repricing. Ibig sabihin, within that fixed period, hindi magagalaw o hindi mababago yung interest rate po ninyo. Pero, yun nga, after nung ating repricing period na napili, pwede yung magbago, let's say pwedeng bumaba, or pwedeng tumaas, or pwedeng walang magbago at all. So, yun naman po yan, ha? Sasaalang-alang din po natin yan. Next po. Yan. So, kasunod naman po nito ng ating rate ay yan po. So, meron din po tayong ano po, no? Okay, mukhang nawala yung ating sin. But anyway, tuloy-tuloy lang po tayo. So, sa mga requirements, sa mga steps and procedures, kung nabitin kayo dun sa binahagi po natin, wag na wag kayo mag-aalala dahil available po yan sa official website naman ng Pag-ibig Fund. Makikita ho natin doon yung ating pong tinatawag na list of requirements, steps, downloadable forms, and housing loan calculator. Let's say gusto mong i-estimate magkakanin pwede nyo ma-loan and everything yan, makikita natin. Ayan na, yan. So, ito yung sample computation, yan. So, halimbawa, parang ang magiging dating lang yan, no? Parang sa sample computation natin, for every 1 million, lumalabas ay ito yung possible monthly amortization, 6.2, and then ang gross monthly income is nasa 17,000 plus for every 1 million. Kaya kung 6 million yan, no? Actually, hindi naman ganun kaano, pero kung 6 million, may kita nyo, ang required gross monthly income lang, 106,000. Diba? 106,000, and then ito po yung kanyang monthly amortization na possible po, no? Nasa 37,000 plus monthly. Ito ay by the way, based to sa 3 repricing periods sa 30 years. At may included na na rin po ito, ha? Are exclusive of insurance, premiums, and based on the interest rate under 3 repricing period. Yun, nakikita nyo sample computation po ito. Next po. Yan. So, ito naman ay gross monthly income requirement and monthly amortization based on loan amount for government employees who shall pay their loan via salary deduction. So, ito na po yan, no? Kapag gross monthly income ang pag-uusapan. Pero makikita nyo naman po, yung sa monthly amortization same lang. Ang nagkaiba lang doon sa kaninang pinakita natin is doon sa gross monthly income. So, next po. So, makikita natin yung loan limitations. Ibig sabihin, ano yung mga hindi natin pwedeng ipasok na property sa Pag-ibig. Una na dyan yung land or property rights. Sabi nga natin kanina, pag walang malinis na titulo at rights lang ang pinangawakan o deed of sale, ay hindi po yun sasapat. Under the name of deceased owner, kung nakapangalan pa yan sa namayapa na po, kailangan maisalin muna dun sa buhay. Kasi walang kakayanan naman pumayag, syempre, na mayapa na ibenta yung property niya. Syempre, kung patay na siya, di po ba, no? Kaya dapat po ay buhay pa po yung may-ari nung property binebenta or paggagawa or papasok sa housing loan. At meron din binanggit lien or encumbrances under Section 7 of RA 26. Ito yung meron mga kailangang isettle na concerns yung naturang titulo or property pre-patent not covered by RA 10023 with disputes, claims in the court, yung may mga pending pang mga kailangang i-hearing sa korte. At ito po, no, may limitation tayo na less than 28 square meters kasi dapat minimum of 28 square
meters pag lot area at kapag naman condominium floor area naman ay 18 square meters. At meron din tayong right of way So properties with road right of way less than 1.5 meters. And land types classified other than residential use. Kasi ang pinapayagan lang natin is under residential lang dapat nakikita yan sa tax declaration ng lot and house and lot po. Pero kung yan po ay agricultural or farmland or industrial or commercial or business type, of course, kung pwede naman pong isalin muna sa residential, isalin muna po. Pero likewise, kung di residential, hindi na po natin ulit-ulitin, hindi po yan pwede po sa housing loan. Kasi yun lang po yung pwedeng i-cover po ng ating housing loan po. Next po. So, ang kasunod na nito yung easy steps. Ano ba yung mga easy steps natin? Madali lang yan. 6 lang ho yan. Complete mo yung checklist ng requirements. And then, pagka-complete, number 2 kagad, submit nyo na yung loan application. Kung regional office yan, let's say sa probinsya yung property, submit nyo lang doon sa nearest housing hub po. Ang maganda dyan sa ating virtual pag-ibig, meron na ho tayo doong pre-screening ng requirements. Okay? I-upload nyo lang doon yung respective clear photo or scan photo ng inyong mga na-fill out na format requirements para pwede na siya ma-pre-screen para pagdating nyo sa branch, ready for submission na po siya. Tiyakin na yun din po yung dala natin kung na-approve po through pre-screening yung requirements. Pero kung over the counter, yan po yung ginagawa natin, submit loan application, and upon na na-submit at after 21 working days, makaka-receive na tayo ng notice of approval. Pag na-receive natin yung notice of approval, ay meron na ang letter of guarantee, may gagawin na tayo, ito na yung number 4. Accomplish NOAA requirements from notice of approval for the release of loan process. May mga kasunod kasi kayong aasikasuhin dyan mula din sa iba't ibang government agency. And then, pag nagawa na natin yun at nakumpleto, may palugi tayo dyan na 90 calendar days. Number 5, syempre gamitin nyo na yan para bilhin, ipagawa or pa-improve or i-refinance yung property po ninyo through pag-ibig. And lastly, pang-anim, kasama po talaga to dahil housing loan po ito ay responsibilidad natin na magbayad ng monthly amortization. Alam nyo, napakaganda mag-loan sa pag-ibig sapagkat yung mga nakokolekta natin mula dito sa interest ng mga housing loan amortization, short-term loan natin, ay pinagsasama-sama yan at yan yung nagiging dividendo. Kaya kumikita po, tumutubo po yung ating ipon sa pag-ibig. At wala pa po yung withholding tax. Kaya yun ang kagandahan po natin. Okay, next po. Upon knowing the steps, eto na ho, ano ba yung mga requirements? Napakasimple lang ho. Kanina binanggit ko nga, mga 7 lang yan halos. Housing loan application form, 2 kopya yan. Pilautan nyo lang po yan. At yan po ay downloadable online at with recent ID photo, kung alam nyo na po yan, kapag recent ID photo, wag nyo na kayo mag-throwback. Baka mamaya picture nyo pa nung elementary o high school lang idikit nyo po. Wag naman pong ganun, okay? Siyempre, dapat recent ID photo. At yan dapat ay originally signed. Proof of income natin, syempre po, ay kapag OFW kayo, mga ma'am and sir, yung ating present employment contract with compensation. Kung yan po ay nasa foreign language, ay isasali natin sa wikang Ingles. Yun lang naman po yan. One valid ID of the principal borrower and spouse, co-borrower and spouse, seller and spouse, and developers, authorized representative and attorney, in fact, if applicable. So pag valid ID yan, mga kabayan, kung may passport kayo, okay na po yan. Okay? Kung may co-borrower ka pala, merong separate na housing loan application form na intended i-fill out ng isang co-borrower. Yung co-borrower, ang layunin po niyan, kung halimbawa ito po yung gross monthly income at yung inyong kasulukuyang net pay ay hindi sasapat dun sa nire-require ng pag-ibig, pwede kang magkaroon ng co-borrower para pagsamahin yung inyong net income para pumasok kayo dun sa minimum na gross monthly income na nire-require para dun sa naturang loanable amount dito sa ating housing loan. Number 4, so nakita natin yung form, yung proof of income, yung valid ID. Number 4, ito na po, yung certificate or transfer certificate of title, latest title, certified true copy as authenticated by the concerned registry of deeds where the property is located. Pag condominium unit naman, yung present TCT of the land condominium certificate of title and certified true copy as authenticated by concerned registry of deeds where the property is located. Panglima, ito na po yun. Updated tax declaration ng house and lot and updated real estate tax receipt, yung amilyar po. So binabayaran yan usually sa mga LGUs natin, sa mga munisipyo. Number 6,
Ito na po yung vicinity map or sketch of the property. Pwede yan yung ginoogle Chrome nyo, no? Pakiusap naman po pag nag-Google Chrome tayo. Siyempre, yung identified na yung lugar, yung property. Halimbawa, kung Bacoor, Cavite, yan, baka naman ginoogle Chrome nyo, in-screenshot mo yung kabuuan ng buong Bacoor, Cavite. Siyempre po, dapat yung makikita kung saan yung lugar natin. Or pwedeng drawing na maayos kasi bibisitahin personally ng Pag-ibig yung property. Yung pang-pito, ito na po yun. Sa next slide natin makikita yung additional requirements. Nakabatay kasi yan sa loan purpose natin. Ano-ano nga yun? Kapag po purchase sa residential house and lot, ang i-provide po natin, yung pang-pito, yung contract to sell. Ito yung similar do sa agreement between buyer and seller. Nakalagay dyan kung sino may-ari ng property, anong address ng property, anong legal, legal age, citizenship, at saka marital status na nagbebenta at pinagbebentahan, at sa magkanong halaga niya nais ipagbili. Pwede nyo tignan ho yan, no? Meron namang mga generic format niyang tinatawag nating contract to sell na pwede nyong i-search, okay? At kung naman layunin niyo magpapagawa, magpaparenovate or improve, ang hihingin po sa inyo, ito po, yung building plans, may specification with bill of materials duly signed by the licensed civil engineer or architect po. Okay? So, kailangan po yan. So, dapat gawa ng licensed engineer architect. Pag building plans, kasama lang dyan, hindi lang yung structural, nandiyan dyan po yung electrical, yung sanitary, no, at marami yung 5 basic po yon. Okay, refinancing of an existing housing loan. So hihingi tayo ng latest statement of account on outstanding loan balance duly signed by the manager or the account officer of any of the following documents: official receipt for the past 6 months or any valid proof of payment, and subsidiary letter. Ito yung manggagaling dun sa bangko kung saan kayo nagpapapinance ng inyong housing po, na balak nyong i-transfer, of course, with the Pag-ibig Fund. And ito na po. After po natin malaman syempre yung mga steps and requirements, syempre Gina tayo, no? Ready na para i-apply natin ang ating housing loan. At syempre, ay nice din namin kayong i-inform sa requirements na in-issue ng ibang government agencies na kailangan natin, katulad sa Bureau of Internal Revenue. So kapag tayo po ay for purchase of residential housing lot, house condominium unit, or purchase of fully developed lots sa BIR, ayan po, present notarized deed of absolute sale and notarized loan and mortgage agreement, pay documentary stamps and capital gain tax at designated bank, and request issuance of certificate authorizing registration. Actually, itong ginagawa natin ito is parang extension lang din to ng episode natin last time. Kasi last time hindi natin na-mention to. Ngayon, mas hinihimay-himay po natin, mga kabayan, mga kakamustahan po. Dito rin sa Tax Assessor's Office din, ay magbabayad tayo ng pay transfer tax and request issuance of transfer tax receipt. Ito na mga inasikaso na natin. Usually ito makakasalamuhan nyo na to after nung NOAA. Ito na yung mga ihanda natin sa Registry of Deeds. Ipe-present natin yung CAR. Okay, CAR, yan yung Certificate Authorizing Registration, yung kinukuha natin sa BIR, yung kanina. And then DOAS, yung DOAS, yung Deed of Absolute Sale, and yung ating tinatawag na Loan and Mortgage Agreement, yung LMA with BIR stamp. Pay registration fees and request issuance of the certified true copy of new title, yung DOAS o DOAS, and LMA with stamp received. And lastly, ito na po, Tax Assessor's Office, present new title, pay fees for the issuance of new declaration under the borrower's name or lot and house if applicable, and secure copy of new tax declaration for lot and house if applicable. Okay? So, yan yung mga nasikaso po natin sa ibang government agencies po. Baka isipin nyo kasi, ba't sa Pag-ibig may ganito ganyan? Ba't parang hindi lang naman ito yung nasikaso? Kasi nga, may mga asikasuhin tayo sa ibang government agencies. Which is niya naman po ay pinaliwanag at pinakita na natin dito. Next po, mga kabayan, mga kakumustahan, ay ito na po yung QR code na maglilink ko at magdadala sa inyo dun sa mga inquiries and questions nyo about housing loan. Aba, wag na natin patagalin pa, lalo na kung may mga nangungupahan tayong mga kakumustahan dito. Aba, wag na po tayo mangupahan kung kaya nyo naman magkabahay, no? Kaysa sa binabalik or binibigay na natin yung ating pinaghirapan dun sa ating inuupahan. Eh, bakit hindi yung sarili mong bahay? Minsan, ang sarap magpaganda ng bahay, ang sarap mag-ayos kapag sarili mong bahay, mas may kalayaan kang gawin yung gusto mong gawin pag sarili mong bahay. Di po ba, no? Nakatutuwa na after nating magtrabaho, makikita mo, ay, ito na pala yung pinundar ko, pinag-ipunan ko. At mas nakatutulong po yan dahil
atin po yung pinasok or in-apply through Pag-ibig Housing Loan. Kaya kabayan, kung ikaw man po ay nagtatrabaho ngayon at ikaw ay land-based OFWs, huwag kayo magkalala. Tuloy nyo lang ang inyong pag-ibig from the present month onwards. Magkano nga ba ang regular or minimum ng hulog ngayon? 400 pesos lamang po. At sulit na sulit yan dahil ipon din po natin yan. At speaking of ipon na 400 pesos, nagsimula ho yan this February. Yan ang ngayon ang susunod na tatalakayin ho natin about the Pag-ibig regular savings. Kanina sabi natin sa intro, dagdag na ipon sa Pag-ibig regular savings ay dagdag na benepisyo para sa mga miyembro or dagdag na ipon sa mga miyembro po, no? Ibig sabihin, nadagdagan yung makukuha nyo balang araw or pwedeng makuha dahil nga nadagdagan yung inihuhulog po ninyo. At ano po yan? Ito na po, pakikita na po natin. So, ano po ba ang Pag-ibig regular savings? Sa mga land-based OFWs, ito po yung bago kayo umalis at habang nasa ibang bansa kayo, patuloy nyo po rin dapat hinuhulugan po ito. At ito po ay government guaranteed at high dividends po. Dahil alam nyo po, last 2022, 6.53 tinubo niya. Pero update lang po tayo, this last year, 6.55% po tayo. Tumaas siya ng bahagya from the 2022 kaya 2023, 6.55% po tayo, okay? So, dati po kasi 200 lang yung regular hulog natin. Gawa na 100 pesos ang share po ng employee and employer share. Yung mga umaalis, nag-OEC, 100 lang usually sinisingil sa inyo. Pero ngayon po, at least 400 pesos po yan. Alam niyo, sa totoo lang, nagre-reklamo po yung iba pag tumataas yung mga bilhin, pamasahe. Pero sa Pag-ibig, alam niyo, maganda po ang response. Kasi alam po na marami yung kapalit po niyan. Pag mas mataas ang hulog, mas mataas ang ipon, at pag mas mataas ang ipon, kung mangailangan bigla, pag maglo-loan tayo sa multi-purpose loan, mas malaki yung pwede nating malong kasi malaki nga po yung naipon natin. Dahil ang multi-purpose loan and calamity loan, ang pinagbabatayan yan ay batay ho sa 80% o yung maximum na loanable amount is based on the 80% of your Pag-ibig savings po. In terms of Pag-ibig regular savings. Kasi dalawa savings natin dito. Meron tayong regular savings, meron yung voluntary yung MP2. Pero hindi nagagamit kasi ang MP2 sa loan. Ang ginagamit natin para makapagkabil ng loan, yung pong nakikita nyo ngayon, the Pag-ibig regular savings, which is right now ay 400 pesos na po ang regular na hulog natin. At hindi lang naman dapat nakapako lang yan sa 400. Pwede nyo mas laki yan po. But anyway, talagang nga po pinagmamalaki natin tong dividend rate natin na 6.53. At bakit naman hindi? Makikita nyo po sa susunod na papakita natin na kung ikukumpara natin yan as compared with other common deposit accounts, talaga nga namang malaki ang diferensya. Hindi natin pinapakita to para discourage kayo na mag-ipon sa ibang mga financial channels o institution, pero nais natin ipakita sa inyo yung benepisyo, no, yung kagandahan ng ating ipon pagdating dito sa Pag-ibig po. Ayan, makikita nyo, as compared sa iba, mas mataas po yan. Wala pa pong tax to, ha. Kaya nga po, pag mag-withdraw din kayo at naguhulog, wala tayong sisingilin po talaga na buwis. Talaga makukuha nyo ng buo yung mismong inipon ninyo plus yung kinita po niyan through dividends. And tingnan nyo po ito, minimum deposit earned interest sa Pag-ibig Fund ay wala po, basta nag-umpisang hulog na po kayo, guarantee na yan, taon-taon tutubuan na po yan o bibigyan ng dividendo ng Pag-ibig. O diba sulit po? Ang maganda ho dito ay yung ating ipon po ay compound po yung ating dividends. Kaya the higher the savings, ito na po, pakita na natin. Yan, the higher the savings, the higher the dividends. We encourage nyo, i-upgrade nyo ang hulog po ninyo. O kung kaya nyo hindi makontento lang sa 400, kung gusto nyo gawing 1,000 pesos yung monthly, o sarado nyo ng 500 pesos, pwede rin kayo mag-advance ng hulog, ha. For example, for this year, gusto nyo nang bayaran magmula this month of March 2024 up to next year, na March ulit, 13 months yun, or up to February next year. 12 months na eksakto, pwede po yun. O pwedeng 2 years or higit pa, no? At pwede nyo lakihan yung hulog. Kasi ang maganda ho dyan, patuloy na lumalago yung pera po natin. At saan nyo pwedeng hulugan po? Yung mga nasa Middle East, kung familiar kayo sa Iremit, Skyfreight, yung ating pong tinatawag na Al-Sad Exchange, Al-Rostamani, nandiyan dyan din po yung ating pong mga partner din po, no? Sa iba't ibang bansa po, nandiyan dyan ang PNB, Metrobank,
No, meron din po tayo sa pamamagitan ng Bentaha, Kabayan Express dito sa Southeast Asia at marami pa pong iba. Yung mga payment channels natin available online. Pero meron din tayong electronic wallets po. Next slide, makikita po natin. Meron tayo sa Virtual Pag-ibig, nandiyan dyan yung link na pay online at pwede kayo mamili doon ng channels na pwede kayo maghulog po. Na hindi nyo na kailangan tayo magbukas pa yung Pag-ibig office. Yan po ay nagagawa 24/7 through our Virtual Pag-ibig po. Okay? So, kung may e-wallets kayo like GCash or Maya app, kung halimbawa maghuhulog kayo ng inyong regular savings, Pag-ibig number lang ang kailangan. Ganun din po kung magbabayad tayo ng monthly amortization natin sa short-term loan, mapa-multi-purpose loan man yan, or calamity loan, ang ginagamit lang nating number po mismo, yung Pag-ibig MID number. Sa GCash po, makikita nyo po ito dun sa pay bills, at punta lang kayo sa government at hanapin nyo lang yung, or kaya search nyo na lang doon, type nyo lang Pag-ibig OFW, no? Sa mga kababayan nating nanonood po ngayon, sa mga kakumustahan natin sa ibang bansa, hanapin nyo lang yung Pag-ibig OFW. Let's say magbabayad ka ng short-term loan amortization, i-click nyo lang po yung short-term loan o piliin nyo lang yung short-term loan amortization, papasok mo lang doon yung Pag-ibig MID number mo, and yung amount, magkano yung ibabayad yung monthly amortization. Ito po dapat, kung loan ang pag-uusapan, ay hindi lalagpas ng every 15th of the month. Okay? Kapag naman savings po, kapag mag-advance kayo, may option naman doon sa period na from and to. Hanggang kailan mo gustong bayaran. Kasi pwede kayong mag-advance. Basta tandaan po natin, ang pinaka-minimum na hulog ngayon for regular savings ay 400 pesos. Pero syempre, mas mataas ang hulog, mga kabayan, mga kakumustahan, mas mainam po kasi mas malaki at mas marami ang pwede nating maipon. Next po. So, dahil ipon po ito, natural naman po na nawi-withdraw dapat yung pera natin. Nakukuha po yan. Kailan ho yan? Una, yung maturity natin. Membership maturity is 20 years. Ibig sabihin, may naipon na tayong total of 240 months na hulog. Okay, hindi naman po ito consecutive, accumulative naman. Ibig sabihin, hindi kailangan na tuloy-tuloy. Kung nag-aalala kayo or meron kayong iniisip na baka hindi ko nahulugan kasi mga nakaraang buwan or taon, kailangan ko muna bang punuan yun or bayaran para lang po makuha ko yung pera ko? Hindi po. Basta magmula sa simula hanggang sa kasalukuyan, kung may total na 240 months or 20 years na hulog, pwede na natin kunin ang lahat ng hulog sa Pag-ibig. Kung ikaw man ay wala pang 20 years or lumabis ka man sa 20 years, at edad 60 years old ka na, yun na po ay grounds. Ang mandatory retirement naman natin ay 65 years old. Kung permanent resident na tayo sa ibang bansa, yan, pwede na natin makuha lahat ng hulog sa Pag-ibig. Ito po ay given na may maipapresenta or may maipapakita na tayong original na immigrant visa. Ngayon, sa mga di natin kagustuhan o inaasahang pangyayari sa buhay, halimbawa, ang isang miyembro ay dineclare na siya. Una muna, kung siya po ay nagkaroon ng terminal disease or illness at ito'y magiging cause para forever na siyang hindi fit to work, or yung isang member ay dineclare ng kanyang licensed physician dito sa Pilipinas as total or permanently disabled or insane, o worst case scenario, namatay yung member. Sa ganyang pagkakataon, syempre maaaring niya makuha lahat ng hulog po niya. Syempre po sa panahon na hindi na kayang tumayo pa ng member or bumangon, lalo na kung patay na po, alam nga naman may patay pang babangon, di po ba? Alam naman natin si Ed Kaluwag lang naman nakakausap sa patay. Syempre po yung legal heirs niya yung pwede mag-claim para sa kanya. O sino-sino yan? Kung single ka, yung magulang at kapatid mo, or kung nagkataong may anak ka, yung legal age na anak. Sa ngayon po, yung live-in partner at saka boyfriend at girlfriend, hindi po talaga sila kikilalanin as your legal heir. Okay? So, yun lang naman po yun. Alam naman natin nangyayari ngayon, no? Yung mga bagong engage ka, nagkakahiwalay pa eh. What more pa kaya kung girlfriend, boyfriend, or live-in partner lang yun po yan. Kaya dapat selyuhan nyo na, pakasal na po kayo. Anyway, kung legally married po, syempre po yung una at legal na asawa at mga anak po. Okay, sila yung pwede mag-claim on behalf of member kung may mga nangyaring ganyan na nga pong sitwasyon na hindi na kayang tumayo, or worst case nga na mayapa yung member. Okay, so yun po yan ha. Kaya sulit na sulit ang pag-iipon sa Pag-ibig Fund. So make it sure sa mga kababayan po natin, pinagpapatuloy po natin, para hindi kayo mahirapan, pwede kayo mag-advance. Kung pauhulog nyo sa Pilipinas, any nearest branch ng Pag-ibig, Bayad Centers, M. Lulier, SM Business Centers, nandiyan din po yung e-wallets natin, GCash or PayMaya, ay pwedeng yung ituloy. Di ba maganda pag pinagpapatuloy ang Pag-ibig? Kahit matagal mo nang di nababalikan, tsak na makakabalik ka pa sa Pag-ibig. Yun ang maganda, di ba? Sa iba natin Pag-ibig sa buhay, kapag may iniwang ka, wala ka na mababalikan.
hindi na pwedeng magkaroon ng ulit, no? Hindi to parang sana maulit muli. Pero sa pag-ibig, tsak naman po maulit at mapagpapatuloy. Basta i-activate nyo lang from this present month onwards with the minimum savings natin na 400 pesos. At much better kung mas malaki po, dahil malaki ang magiging balik sa atin yan pag tayo po ay mas mataas na nagulog dito sa Pag-ibig Fund. Okay, yan po ang ating pagbabahagi sa inyo ng mga benefits at program ng Pag-ibig, particularly ang diniscuss natin about the Pag-ibig Housing Loan. At ngayon, yung topic natin for today's episode na Pag-ibig Regular Savings. Mamaya, after ng ilang mahalagang paalala, ay babalik po tayo para sa ating balitang OFWs at may feature din tayong successful Pinoy sa ibang bansa. At sa Alam Mo Ba To, kilalanin natin yung magdidiwang ng birthday niya bukas, si Ginoong Gregorio Sara. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng ating programang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo? Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita, tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Hinahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, diba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo.
Alright, so nagbabalik ulit tayo sa programa natin, Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Once again, this is your host, your lingkod Pag-ibig, Erwin David. At magpapatuloy na po tayo kanina pinag-usapan na natin ang kagandahan ng pag-ibig housing loan, mga steps at requirements, at yung mga pwede nating ihanda at gawin. At syempre po, pinaliwanag po natin yung ating pong tinatawag na increase natin sa ating regular savings na from 200 ay ginawa na natin siyang 400 pesos at malaking tulong yan, especially sa pag-ipon. Kanina, if you're watching our ads o yung ating mga paalala po, binanggit po dun yung regarding sa virtual pag-ibig. Kaya kung wala pa kayong virtual pag-ibig, gawa-gawa na po tayo. Siyempre, mauna muna ay mag-download at install na ng ating virtual pag-ibig app. Whether ikaw po ay iOS or Android man ang mobile device na gamit mo, ay available po yung virtual pag-ibig app. At yan po ay pwede nyo nang gawin ang inyong virtual pag-ibig account so that you can monitor or view your respective savings, or kung may loan ka man ngayon ay makikita mo po siya using that particular app. At ngayon, sa ating pagbabalik ay tayo po magpapatuloy para sa ating balitang OFW. Okay? So alam niyo po, ang buwan ng Marso ay buwan din ng mga kababaihan dahil dito natin sineselebrate at ang pag-ibig ay nakikiselebrate po sa Women's Month po. Kinikilala po natin ang kahalagahan at ang pagkapantay-pantay ng mga kababaihan po sa iba't ibang mga across ng ating pong kasarian, So ngayon po ay ito po ang ating balita po at nakagagalak na balita po para sa ating mga kababaihan po. Hinihimok ng United Kingdom ang mga Pinay na subukan ng scholarship para sa mga kababaihang ASEAN sa STEM. So ano tong STEM na to, So sabi po sa balitang ito, maaaring samantalahin ng mga kababaihan ng Timog Silangang Asya, kabilang na tayo mga Pilipino o kabilang ang Pilipinas, na gustong magtapos ng master's degree sa STEM. Ano po ba ibig sabihin ng STEM? Ang kahulugan niyan ay Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Science, Technology, Engineering, and Mathematics, kaya po siya STEM, sa isang bagong inilunsad na programa ng United Kingdom. Ang programa ng ASEAN UK SAGE Women in STEM scholarships ay naglalayong tugunan ang mga pagkakaiba ng kasarian sa STEM na edukasyon at trabaho sa loob ng mga bansang ASEAN at Timor-Leste, ayon sa isang payag mula sa British Council. Yan po, yung nakikita niyo po ngayon sa ating likuran. Ang proyekto ay magbibigay sa 11 matagumpay na babaeng aplikante mula sa lahat ng 10 ASEAN member states at Timor-Leste ng isang ganap na pinondohan ng isang taong pagkakataon para sa master's degree sa University of Warwick o Imperial College London. Sasagutin ng scholarship ang mga stipend, gastos sa paglalakbay, visa at gastusing pangkalusugan bilang karagdagan sa bayad sa matrikula. Ipinagmamalaki namin ang pangunguna sa pagpapatupad ng ASEAN UK SAGE Women sa STEM scholarships na umaayon sa prioridad. Yan, mamaya pa po tayo dyan. Sa prioridad ng UK na suportahan ng mga kababaihan, batang babae at marginalized na komunidad. Umaasa kami na ang programang ito ay magbubukas ng higit pang mga pintuan na magdadala sa makabuluhang epekto, pagbibigay ng kapangyarihan sa kababaihan at pagsusulong ng pagkakaiba-iba at kausayan. Yan po ay sabi ni British Council Philippines Director Lotus Prostrado. Susuportahan din ng proyekto ang mga inspirational advocate at role model para sa kababaihan sa STEM. Ang mga aplikasyon, yan, para sa ASEAN UK SAGE Women in STEM Scholarships at ang British Council Scholarships for Women sa STEM ay bukas hanggang kalagitnaan ng Abril ngayong taon. Inimbitahan namin ang mga kababaihang Pilipino na samantalahin ang pagkakataong ito at manguna sa pagpapasulong ng pagbabago, paghubog ng aming pinagsasaluang kinabukasan, sabi ni UK Ambassador to the Philippines, Laure Bufil. Okay? Ito ay mula sa ulat ni Giselle Ann Castruchan, KBK, GMA Integrated News. So, sa mga inquiries po, I think you can visit the official website of the British Council and particularly look for this program of STEM. Yan, yung mga aspiring natin, napakagandang opportunity po nito na talaga nga namang sasagutin ng scholarship, yung stipends, yung gastos sa travel, sa visa, at yung gastusin pangkalusugan bilang karagdagang bayad sa matrikula.
Nakakatuwa, no? Kaya mabuhay po mga kababayan ASEAN, ang ating mga Filipino women, ay mga Filipino women, no? Kayo po ay pwede po mag-apply po dito, no? Next po natin, yan, after ng balitang OFW, yung mga successful Filipinos natin na nakatutuwang ibalita at ibahagi po ngayon. Ito po yung makikita natin sa ating susunod na larawan. Ito po, pinarangalan ng mga Pinoy na nakapag-aral sa Australia para sa matugumpay nilang kontribusyon o ambag, no, sa lipunan. Kinilala ng Australian Embassy sa Pilipinas ang ilang Pilipinong nakapag-aral sa Australia para sa kanilang mga natatanging tagumpay sa iba't ibang larangan. Sa isang pahayag, sinabi ng Australian Embassy na mga sumusunod na alumni ay ginawad sa taunang Australia Alumni Excellence Award. So, salamat po, no, sa bansang Australia sa pagkilala, no, sa ating mga kababayang nagtapos sa kanilang bansa. At una sa listahan na yan ay nandiyan dyan si Ginoong or si Dr. Dexter de la Cruz, isa siyang Doctor of Philosophy sa Marine Biology sa Southern Cross University noong 2019. Siya po ay ginawaran bilang Alumnus of the Year para sa pangunguna sa pagbuo ng groundbreaking coral reef restoration techniques na ginamit sa Pilipinas at Australia na nakatulong sa pagpapabuti ng climate change resilience. Ang kanyang mga eksperimento at pag-aaral sa Bahura, no, sa reef sa Pilipinas ay tumulong sa pagpapanumbalik ng mga nasirang lugar ng Bahura. Bahura is a Filipino term for coral reef. At mula noon ay ginamit na sa Great Barrier Reef. Natatandaan po natin, no, yung nangyari sa Great Barrier Reef, no, yung parang nag-dried up siya. Si Dr. De La Cruz ay isang tatanggap ng prestigyosong John Allwright Fellowship ng Australia Center for International Agricultural Research. Okay, mabuhay po si Dr. Dexter and congratulations po, no. Sinabi rin ni Dr. Maria na si Asuncion Beltran. Ito naman po ay Masters in Tropical Veterinary Science ng James Cook University back noong 2003, ay kinilala ng Excellence in Innovation Award para sa pagbuo ng mga makabagong teknolohiya at kasanayan sa agrikultura na nakakatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain sa Pilipinas. Ipinakilala niya ang mga teknolohiya upang mapabuti ang posibilidad ng backyard poultry bilang pinagmulan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. So mapapansin niyo po, no, mga kakumusta na ito, mga binabanggit natin mga Pilipino na nakapag-aral sa Australia, yung kanila pong natutunan po ay talaga nga naman pinagagamit nila at ginagamit dito sa ikabubuti ng ating bansa po. At ito rin naman si Miss Abigail Tan, Graduate Diploma of Health Promotion sa Deakin University 2020, ay tumanggap ng Young Achiever Award para sa kanyang trabaho sa pagpapataas ng mga asa na naghahanap ng kalusugan at pagpapalakas ng pamamahala sa kalusugan sa lokal na antas sa buong Pilipinas. So pinamunuan niya ang proseso ng optimizing health literacy and access to health services sa Pilipinas sa may pagtulungan sa Health Promotion Bureau ng Department of Health. Samantala, 7 alumni ang kinilala ng special citations para sa mga natitirang contributions sa ilang larangan. Sila ay, una, Alumni Network, Medal of Valor awardee si Colonel Ariel Kerubin, na retired colonel na po ito. Culture and Arts, no, ay pinarangalan ng National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barnes. At sa pag-unlad ng komunidad, entrepreneur Emmanuel at Mary Grace Belvis. And sa kalusugan, nandiyan ang pediatric oncologist na si Dr. Amity. Sa larangan naman ng edukasyon, pinarangalan dyan ang may citation si Dr. Jonisha Rola. At pangangalaga sa kapaligiran ay si Dr. Jason Ibanez. At sa pagkapantay-pantay ng kasarian or gender equality at yung sa kapansanan at pagsasama sa lipunan ay si E. Marie Robles Cesario. Ayon kay Australian Charge d'Affaires, Dr. Moya Coley, ang mga awardees ay may mga kahangahangang Pilipino na gumagamit ng kanilang edukasyon, kadalubhasaan, karanasan at mga network sa Australia para mag-ambag ng malaki sa Pilipinas. Mula noong taong 1950s, libo-libong Pilipino ang nag-aaral sa Australia at ngayon
ay bahagi ng dinamikong Australia Global Alumni na komunidad sa Pilipinas na kinabibilangan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, mga siyentipiko at mga ginagalang na miyembro ng akademya at mga lider ng negosyo at industriya. Mula to kay KBK ng GMA Integrated News. So sa mga kababayan po natin na pinarangalan at kinilala ng ating pong Australia alumni, no, ay maraming salamat po sa Excellence Awards po yan, ay talaga nga namang deserve po kayo. Mabuhay po kayo at naman mas dumami pa ang mga katulad ninyo, no. Nakakatawa, magkakaugnay ang balita natin kanina. Una natin binalita yung regarding po dun sa ino-offer na STEM, no, para sa mga CN women, at eventually, no, yung mga nakapag-aral katulad nito, mga pinarangalan dito sa Australian Alumni Excellence Awards, ay nakikita natin kung bakit maghahalaga po ang edukasyon. Yung mga pagpapahusay nila, yung kadalubhasa nila ang nagagamit sa pagpapaunlad ng ating bansa. At speaking of dalubhasa, kanina nabanggit na natin yung mga inventor, teknolohiya, ay hindi papauli dyan yung ating pong makikilala ngayong hapong ito. Sa alam mo ba to? Walang iba kundi si Ginoong Gregorio E. Sara. So bukas po ang kanyang birthday, no, March 8. Okay, March 8 ang birthday po niya. Ngayon, sa kasaysayan ng Pilipino, March 8, 1902, bukas po yan, ay pinanganak si Gregorio Y. Sara sa Lipa City, Batangas. Sino ba pong si Ginoong Y. Sara? Okay? Si Ginoong Gregorio Y. Sara. Okay? Noong March 8, 1902, ipinanganak sa Lipa City, Batangas si Gregorio Sara, isang kilalang Pilipinong siyentipiko na may 30 kagamitan at kagamitan na patent sa kanyang pangalan. Aba, ang dami niyang na-imbento, ha? Alam niyo, magugulat kayo kung ano yung mga inimbento niya. Ha? Nakatutuwa po. Si Sara ay isang kilalang ingenyero or engineer at isang physicist. Ay nag-imbento ng unang video phone noong 1955 na patented bilang isang photophone signal separator network. Alam niyo po tayo kayo po mga kababayan at maging kami rin dito, alam na po natin yung video call. Di ba ngayon nakakita mo yung kausap mo? Dati nung sinaunang panahon, minsan nakala mo ang ganda ng boses sa telepono, pero pag nakita mo sa personal, ay parang parang may iba. Okay? Iba yung na-imagine mong itsura pag naririnig mo yung boses sa telepono kasi hindi mo nga nakikita. Akala mo bata, pero pag nakita mo pala sa personal, ay bata pala 10 years ago, no? Pero ngayon, nakikita na natin. Pero alam niyo ba, 1955 pa lang, ha? Dahil po kay Ginoong Sara, nakikita niya, yung nakikita niya sa ating screen, yung kausap niya sa kabilang linya isang babae, nakikita niya doon sa parang telebisyon, at magkausap sila sa telepono. Yan po ang Photophone Signal Separator Network. Alam niyo ba si Ginoong Sara, nakuha niya ang kanyang Bachelor of Science degree sa Mechanical Engineering sa Massachusetts noong 1926 at ang kanyang Master's degree sa Aeronautical Engineering mula naman sa University of Michigan noong 1927. At nakakatutuwa, ha? Si Ginoong Sara po ay katulad din ng mga binabanggit natin kanina mo na alumni, no, na nagtapos, no, sa ibang bansa at kanyang in-apply yung kanyang natutunan, yung pagkadalubasan niya dito sa Pilipinas, no? So, nagtapos siya ng Doctorate of Physics mula sa Sorbonne University sa Paris, France noong 1930. Noong September 30, 1954, ay matagumpay na nasubok ng makina ng eroplano ni Sara na may alcohol na gasolina na nailipad sa isang paliparan sa Maynila. At ito pa, natuklasan niya ang pisikal na batas ng electrical kinetic resistance na tinatawag na Sara effect noong 1930. Ito po, makikita po natin yan. Yan, tingnan natin. Yan. So yan yung nagpakita ng invention ng telepono at television. Kasunod po niyan, ito na yung Sara effect. No? So, natuklasan niya yung physical na law for electrical kinetic resistance. So, di ba napaka-scientific, no? Yung iba siguro hindi makarelate. Pero yun po, yun natuklasan ni Sara. Search nyo na lang din po, no, mga kakamustahan po. Yan, pakita nga po natin yung ating Sara effect. Yan, the Sara effect. Yan, ito yun. Ito yung ginamit na
machine doon, no? Yung para sa Sara effect. Pinahusay ni Sara ang mga paraan ng paggawa ng solar energy kabilang ang paglikha ng mga bagong disenyo para sa solar water heater or solar sorber. Meron ding sun stove at solar battery noong 1960s. Siya rin ang kinilala bilang inventor ng isang propeller cutting machine noong 1952 at taga-disenyo ng isang microscope na may collapsible stage at tumulong sa disenyo ng robot na Marex X10. Ayan. Ito po. Si Sara ay naging instruktor ng aeronautics at tumawak ng mga posisyon sa gobyerno, ay nagsulat ng maraming papel at aklat aralin sa agam at pisika, nang ilan ay nakasulat pa sa Pranses. Kaya naman ginawaran siya ng National Scientist Award noong 1978 ng ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pinarangalan siya ni Pangulong Carlos Garcia noong Hunyo 19, 1959 sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week para sa kanyang trabaho sa aeronautics. Namayapa siya noong Oktubre 15, 1978 sa edad na 76 at pinagkalooban siya ng gobyerno ng Pilipinas ng state funeral sa libingan ng mga bayani. So, mabuhay po! Yan, mabuhay po si Ginoong Sara, mabuhay po si Ginoong Gregorio Sara, at huwag natin kalimutan na mga kagaya niyang mga kababayan natin na nagpakadalubhasa sa ibang bansa at ginagamit sa bansa natin ang kanyang mga natutunan. Nawa po, dumami pa po mga ganyang Pilipino. Baka mamaya mga nanonood nating mga kakumustahan dyan sa ibang bansa, may ganito kayong pagnanais o hangarin na ipagpatuloy yung pag-aaral o magpakadalubhasa pa to take your master's degree or doctorate degree. Gamitin yung pagkakataon na nasa ibang bansa kayo, baka yan po ay maging katuparan nyo na nandiyan po kayo, no? At nawa, kapag kayo po ay nakatapos na ho, at tuluyan pong nagkaroon ng maraming kaalaman o dagdag na karunungan, ay magamit natin to sa ating pag-uwi sa Pilipinas para matulungan naman din ang ating bansa. Maraming salamat po sa mga kapwa nating Pilipino, katulad po sa alaala ni Gregorio Sara at sa mga kababayan nating patuloy na naglilingkod at nagsusumikap, ay kayo po ay amin pong pinaparangalan at pinasasalamatan po sa programa pong ito, no? Thank you po muli. Nagtapos na naman po ang ating isang episode ngayong araw na ito. At huwag natin kalilimutan, ulitin po natin na patuloy natin i-update ang ating pag-ibig with a minimum na monthly savings na 400 pesos, which is sulit na sulit dahil ito po ay may competitive dividend rate, government guaranteed at walang withholding tax. At syempre, pag may 2 years na hulog, pwede nyo gamitin yan para sa housing loan. So muli, kita tayo next week para sa episode ng Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Ingat po tayo, pagpalain po tayong lahat.